Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig may po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Your Honor, please, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ben Paipon po, inviting you now to join us sa ating Your Honor, please, alas 8 hanggang alas 10. This is every night, Monday to Friday. And today is May 18. Happy birthday sa mga may birthday sa araw na ito at gabing ito. Happy birthday to everybody. Tuesday, May 18, 2021. Okay? Kahapon po, nagsalita po, naging guest ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, si Manong Johnny Enrile. Juan Ponce Enrile.
Napanood ko na yun. Hindi ko napanood, pero konti-konti ho yung sabi ko po. Pero, anyway, hindi ko rin po napanood. But, yung mga nahahalaw po natin, ipinalabas po sa TV News. Kaya okay pa rin. Napakinggan ang laman ng kaisipan ni Pangulo ni Manong Johnny Enrique. Siguro sa ating mga taga-subaybay na talagang sampalataya kay Manong Johnny and sampalataya kay Manong Rodrigo Roa Duterte, di tapos na ho ang usapan tungkol sa West Philippine Sea. Kung baga sa pinagtulungan na po ng dalawang matanda. Alright, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Pasensya na ho kayo at meron pong hindi yata magandang signal na lumalabas po sa audio natin. Okay po ba ang audio ko sa inyo dyan? Do you find our broadcast loud and clear? Tutuloy po ba natin muna at baka hindi po ninyo madidinig. Sayang lang naman po. Ano po sa tingin nyo? Batiin muna natin itong mga nandito na ho sa ating programa. Unang-una si Ma'am Eden Pedralves at Andrew Nio and two others are watching now. Si Kuyang Boyet, magandang gabi po, Taiben. Sabi po niya, maganda po ba ang signal ko dyan? Maganda po ba ang dating ng broadcast to natin? Please help us, no? Wilma Zamora, good evening po, Sir Ben. Okay. Si Andrew Nio, magandang gabi po, Tata Ben. Okay, good evening. Mariclado, good evening. Your Honor, please keep safe always and God bless. Si Ma'am Angelica Paz, good evening. Magandang gabi po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Madam Lynn, Miss Universe, God bless you always. Keep safe at more power sa inyong lahat sa Broad Streamcast Communicators. Ayan. Eve M. Ramos, good evening po, Sir Ben, Your Honor, please, and Miss Universe. Grounded, sabi ni Eve, grounded sound po ninyo. Okay na po ba? Okay na? Hindi na grounded? Okay na? Ayos na, okay. Please let me know kung ang signal ho natin ay hindi po maganda. Josephine Taledillo, good evening po, Sir Ben. Good health always para patuloy mo kaming matulungan, mga OLAV victims. More power to your program. Good evening. Magandang gabi po. Jomay Memar, gandang gabi po, Sir Ben. Chincha Buste, good evening po, Sir Ben. Blessed Tuesday evening po sa ating lahat. Nanonood na rin po si Jomay. Eve M. Ramos, ayos po, ayos na. Ayun, okay na. Okay na po ba? Wala nang problema? Anong naging problema? Meron? Pero okay na. Ayos. Okay. So, okay na At tatapusin ko na lang ito. Kuyang Boyet, opo, okay na. Ay, okay. Aprobado na. Ayan, Sir Ben. Okay na. Malinaw na po. Si Jomay. Okay Okay na po ang signal mo dito sa QC. Okay? Okay na signal, Sir
Malinaw na po. Okay, okay. Venice Rain is watching. Good evening. Maricar Chanlyongco de los Santos. Keep safe always po and more power. May God guide you always. Yan ang kailangan nun natin. Kuyang Boyet, watching from Fairview. Okay na po. Signal mo. Dito, Tatay Ben. Ayos. Okay. So, nasimulan nun natin ng hindi maganda. Ha? Ayos. O meron pang problema kami. Wala pa tayong logo. Hindi nagtatago ho yung logo eh. Wala kaming magawa dahil hindi namin mahanap. Anyway, baka si Gino will help us again. Si Gino ang tumulong sa amin nung nakaraan eh. Pero ngayon, hindi na naman nagtatago ho. Eh, bakit kayo nagtatago ito? Anyway, mga kababayan, eto, pag-usapan natin muna ang mga binitiwang mga salita ni Manong Johnny nung siya po ay mag-guest sa programa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo, hindi na po ako sampalataya talaga. Frankly speaking, hindi na po ako sampalataya. Katulad nung araw na medyo tinitingala po natin at respetado itong si Manong Johnny. Pero sa pagdaan po ng panahon at nagkakaedad na rin po siya at ako. Di ba? Parang humiwalay talaga, kusang humihiwalay ang paggalang at pagkilala sa kanya because of what he is doing, what he has done, and what he continues to do. Para sa akin, mga kaibigan, sayang po yung mga panahon na siya po ay nasa poder ng gobyerno natin, yung bang kapangyarihan. Imagine from Marcos, he was already the defense minister, kasi nung panahon na yan, parliamentaryo daw tayo, diktadorya pa. Okay? He was the defense secretary and lahat ng mga pahuhuli ni Mr. Marcos na kalaban sa politika, ito ho ang nagbibigay ng kapahintulutan. Sino ang isusunod na huhulihin? That's how loyal Mr. Enrile din to Mr. Marcos. Mga kababayan, talagang taling-tali po siya sa diktador. Because nandyan po lahat ang kailangan ng isang tao na gustong yumaman, gusto ng kapangyarihan, at gusto ng prestigyosong katatayuan sa lipunan. Defense Secretary, very close to the president or to the dictator, ano pang hahanapin mo? Lahat ng karangyaan nasa iyo, ibibigay sa iyo. Lumuhod ka lang. And that is exactly what he did. Hindi naman po siguro lumuhod mga kababayan, pero parang si Duterte ngayon, sa China kung ipahintulot po ninyong paghambingin po namin ang dalawa, Duterte and China, Marcos and Enrile. Hindi po nagkakaiba. Hindi po nagkakaiba. Kanya, magtataka po kayo. Nung malaman po ni Manong Johnny na paalis na talagang wala nang pag-asa si Mr. Marcos na mananatili pa dito sa ating bansa. Pinatatalsik na nga po ng taong bayan. Nag-isip po si Manong Johnny, probably to save himself. And that's exactly what he did, to save himself. Kaya, iniwanan po niya si Marcos. Iniwanan talaga, literally iniwanan. Kinalaban po. At saan napunta? Napunta kay Tita Cory. Dito inamin ni Mr. Enrile na dinaya po nila ang halalan.
ayan, kasama ho si Mr. Marcos. Dinaya po nila ang halalan sa Cagayan, kaya natalo ho si Tita Cory. Pero in the end, dahil nagsalita po si Manong Johnny na bumaliktad ho ang ihip ng hangin, napalayas po si Mr. Marcos at nanumpa bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Tita Cory. After that, Manong Johnny was with the administration of Tita Cory. See? Kita ho ninyo mga kaibigan. Yung prutas, yung balimbing, wow! Masarap pong balimbing ito. Nawala po si Tita Cory. Dumating po si FBR. Kakampi eh. Tuloy ang ligaya. This Manong Johnny Enrile, mga kaibigan, must be the most lucky politician ever in the country today. Because almost every president, lahat ng mga presidente, from Marcos down to Noynoy, kasama po sa poder. Itong si Manong Johnny Enrile. At como ngayon po pinag-uusapan ho natin, kahit kay Gloria Macapagal-Arroyo, mga kababayan, he was with Gloria Macapagal-Arroyo. Bantakin ho ninyo, yan ang mga panahon na booking yung PDAF scam. At kasama po si Manong Johnny, sana nakasuhan po dito. Hundreds of millions of Philippine money were slashed. Nakuha nila. Pero hindi po nakatikim. Nakatikim naman po ng kaunting kulungan po. Pero in the end, siya po napalaya ho nakapag-bail. Bakit? Matanda na raw po Kagaling magaling. So, eto panahon na po ni Mr. Duterte. Hinango po siya sa kanyang pagkakahimbing doon sa Cagayan. Bakit po pinadala sa Malacanang para magsalita sa programa ni Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil po, naiipit na si Pangulong Duterte kung sino-sino talaga ang kumakalaban sa kanya because of this issue of the West Philippine Sea. Anong sabi ni Mr. Johnny Enrile? Ay, wag ninyong kakalabanin ang China. Kailangan, friendly lamang tayo dyan. Dahil hindi natin kaya. Ngayon, anong sabi po ng kanyang mga kasama nung siya po na kay Noynoy Aquino, mga kababayan? Nung si Manong Johnny ay na kay Noynoy Aquino, agresibo po sila. Agresibo po. Palaban si Noynoy Hindi mo kayang aapak-apakan lamang si Noynoy hindi po siya nakikipagsabuatan. At sa kanya noon, walang korupsyon. Bawal po ang korupsyon. Kaya, laban. Laban naman talaga sila And Manong Johnny was also laban din. Pero ngayon, sinasabi niya, tama si Manong Digong. Tama si Manong Digong. Huwag nating aawayin ng China. Hindi natin kaya yan. At maraming pera ang China. Hindi naman po siya sinabing ganun. Pero maraming pakinabang tayo na manggagaling po sa China. Hindi ko matanggap po, mga kaibigan, mga kababayan, na itong mga elders natin, itong mga statesmen dapat, ay magagawa pa po nilang hindi magkatotohanan ang kanilang sasabihin. Payaot na sila Paalis na sila. Dapat po, ang kanilang ipaghanda na po ngayon
at papaalis daw sila sa mundong ire, ito para sa susunod na henerasyon. Pero hindi po eh. Personal interest pa rin ho. Hindi ko maintindihan ho ito mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung ano at talagang meron ho dito si Manong Johnny Enrile. Sasabihin po niya, kulang ho kayo. Huwag nating aawayin ang China. Maraming maraming ipamimigay ho sa atin. His position then was not like that when he was with Noynoy Aquino. And probably even when he was with Mr. Fidel Valdez Ramos. Magkasama rin po yan eh. Magkasama sila si EDSA Revolution na unang tumiwalag si Mr. Fidel Valdez Ramos. Huli na po nung kumampi si Manong Johnny Enrile kay Fidel Valdez Ramos. Nung alam niya talaga na paalis daw si Mr. Marcos, sumiping na ho kay Mr. Fidel Valdez Ramos. Pero katakot-takot na hong patayan, katakot-takot ng, diktadurya eh. Pero nung malaman niyang wala na yung kanyang amo, ayan, sumiksik na ho. Bakit po tayo makikipagkaibigan sa isang bansa na walang ginawa kundi kuhanin ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas? Bakit tayo mananahimik? Yan ang sinasabi ni Mr. Enrile. Wag kayong makikipag-negosasyon with emotions with China. Wala kayong magagawa. Short of saying, wala kayong magagawa. Kanila na ang WPS. Kaya pinari-retract ng mga taga-San Beda. Ito yung mga lawyers, classmates ni Mr. Duterte, 135 of them. Pinari-retract ang mga sinabi ni Digong tungkol sa West Philippine Sea. Napag-aari na raw po ng China ang West Philippine Sea. They are in possession of the West Philippine Sea. At isang papel lamang po ang desisyon ng Arbitral Tribunal. Pinari-retract po ng kanyang mga colleagues in San Beda. Ito po yung mga abogado, 135 of them, pumirma po sa isang kasulatan. Pinari-retract kay Duterte ang kanyang mga sinabi. Ngayon, sumasang-ayon po si Manong Johnny kay Manong Digong. Bakit po? Talagang balimbing nga ito talaga. I'm sorry, but sa mga tagahangan ni Manong Johnny, I am also from Cagayan Province po, mga kababayan. I am also from Cagayan Province. I'm part of Ilocos Norte po. Kung titignan ho ninyo ang mapa, taga Ilocos din po ako. Ibig sabihin, I should be supportive of my former president, Mr. Marcos. Kabayan ko ito eh. Ganon din si Manong Johnny. But, unfortunately mga kaibigan, yung mga prinsipyo po nila sa buhay, at katulad doon po ng prinsipyo ni Tata Ben Paipon ngayon, hindi po magkakatugma. I would like to be with the people. Gusto ko ipagtanggol ho natin ang ating soberanidad. Gusto ko ipagtanggol ho natin ang ating mga ari-arian. At huwag po tayong papayag na kukunin ito basta-basta ng mga banyaga. Lalo tigit, mga komunista ho, mga kaibigan, mga kababayan. Komunista ho eh. Di po ba galit na galit si Mr. Digong sa mga komunistang Pilipino? Tingnan ho na yung ginagawa nila kay Joe Masison. Pilipino ho yan. Bakit nire-red tag? At bakit tinaguri ang terorista eh? Nananahimik po siya sa Netherlands. Eto mga komunista ho, alive and kicking. Kinakamkam po ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kailangan pang hintayin daw natin na magkalkal ng langis ang China at doon makikipaggyera si Pangulong Duterte. Kailangan pa po bang hintayin mo yan, Mr. President? Ngayon na po ang panahon na hindi pa po
tahasang makapangyarihan ng bansang China. May kinatatakutan po ang bansang China ho, hindi ko lang alam. Pero palagay ko ho, ang nagkakaisang mga bansa. Ayaw niyang mabunyag ang kanyang ginagawang katarantaduhan sa buong mundo. Kaya ayaw niyang pag-usapan sa arbitral tribunal ang tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang inaayawan po niya. O yan, natalo ho siya. Ngayon, sasabihin po niya ba nung Johnny ho sa atin, wala naman pong ano yan eh. Wala naman pong enforcement mechanism. Yan din po ang sabi ni Mr. Roque po, mga kababayan. Anong pinagsasabi ng mga mokong na ito? Kailangan mo pa bang enforcement mechanism? E binigyan ka na nga ng pabor. Pagtanggol mo na ang bayan mo. Internationally, kinikilala ng buong mundo na ikaw ang may-ari niyan. Alin po bang mas makapangyarihan pa? China or the international order? China is a founder of the United Nations. Ayaw niyang mapahiya. Kaya ayaw niyang badalhin po ang kaso sa The Hague nung araw. Pero ito, palaban si Noynoy. Hindi po pwede yan. Nangaagaw ka eh. Noynoy did not go to war with China. But he had the weapon to claim our territory. And he won it. Okay. Hindi natin na ipagpatuloy na maangkin yan. Dahil nandyan ang China. Dahil ho, meron tayong bagong presidente ho na kumampi kay China. Kanya, China remains to be there. Can you imagine ho, at this stage of the ball game, some 300 warships of China are in the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines, and still, we should be very friendly with China. Yan ang sinasabi ni Mr. Enrile at Mr. Digong. Kayo ho, mga kababayan ko, tatanungin ko po kayo. Makikipagkaibigan po ba kayo sa taong ninanakawan ka na? Inaagawan ka na ng ari-arian? Makikipagkaibigan ka po ba? Ha? Mukhang hindi po wala sa lingwahe ho ng mga Pilipino yan eh. Or any citizen of the world, mga kaibigan. Kahit maliit kang bansa, ipagtatanggol mo ang teritoryo mo. Buhay man ang kapalit. Ang modelo po natin sa ganyang courage and bravery ho, walang iba kundi ang ating mga ninuno, mga lolo at lola, na lumaban po, itak lamang po ang kanilang dala-dala, slingshot. Anong tawag doon? Tirador. Yun lamang po ang dala-dala nila, laban sa mga kanyon ng mga Kastila ho. Nagpatinag po ba ang mga lolo't lola natin? Hindi po. Kasi gusto nilang ipaghanda ang susunod na henerasyon ng kapayapaan, ng kalayaan at demokrasya. Yan ang ipinundar ng ating mga lolo't lola. Ngayon, ipinamimigay ni Pangulong Digong ang kalayaan ho natin. Ipinamimigay niya ang demokrasya ho. Ipinamimigay po niya ang bansang Pilipinas sa mga komunista ho. Bakit po ganun? China is a communist country. We are a democratic country ho. Bakit po? Paano nagkaibigan ito? O dahil sa pera? I don't know, mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung ano po ito nangyayari sa buhay po natin. Why do we have elders like this? Oh? Pangulong Rodrigo Duterte, mukhang hindi po niya inaalintana kung ano ang mabuti para sa mga Pilipino. In the hands of the Chinese communists.
Sasang-ayunan po naman ng isang dating senador, dating defense secretary, defense minister. Hindi ko nga alam kung ano pa yung mga posisyon na hinawakan ni Mr. Enrile ho. Pero nakakahiya ho. Nakakahiya. Ito yung sinasabi pong tumandang paurong. Josephine Taledillo, Sir Ben, watching po from Las Piñas City. Good evening, Josephine. Ganin din po kay Ma'am Josephine Roquero. Magandang gabi po sa inyo. Gwapo ba ako? Nakita ho nila yung picture ho natin sa Radyo Pilipino. Finally, meron nang lumitaw na picture ni Tata Ben ho doon kasi dati-rati, wala pa ho eh. Wala pa. Okay. Ngayon, meron na. Ma'am Herminia Escalante is watching. Ma'am Herminia, good evening po. Robert Arirao, Naimbag, Ngarabii, Sir Ben, good evening. Joe. Patas Balita, Patas, nawawala ka pagka minsan na. Nawawala si Patas Balita, hindi patas yan. Puro balita lang. Patas Balita is watching. Good evening, Padre. Josephine Roquero, good evening po, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And Your Honor, please, blessed Tuesday, keep safe, your family, take good care of your health. God bless always and God first. Okay? Edgardo Simon, noong pang martial law, ay wala na akong tiwala kay Enrile. I wish for yung mga yung mga nagre-retire ng mga media men who had the occasion to cover events where Mr. Enrile was famous of. Magsalita na rin po kayo. Magsalita na ho kayo. Huwag natin palampasin ang pagkakataon na meron pa tayong magagawa para sa ating bayan. Iligtas ang ating bayan sa kuko ng mga mapagkunwari at mga sinungaling. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak ko. Grabe talaga ho. Sabi, tinatanong ni Edgardo Simon, bakit nakalaya yan? Referring to the case, graft and corruption po ito. Plunder ho ito sapagkat over 50 million pesos po ang kinurakot nila sa PDAF. Pork barrel ho ng mga senador at mga congressmen. Alam po ninyo, sa pamagitan ni Janet Lim Napoles, siguro napakinggan na ho ninyo ang pangalan niya. Nasa kulungan pa po ito eh. Kasama po si Manong Johnny Jan. Sila Bong Revilla, Jinggoy Estrada. Hindi ko nga alam kung paano nakalusot ang mga iri. Pero unang nakalusot, si Manong Johnny Enrile. At ginamit po ang kanyang pagkatanda para makapag-bail. Ayaw pong ipakulong ng ombudsman. Kasi matanda na raw. Pero ang daming matatanda sa kulungan. Namamatay na lamang po sa kulungan. Pero si Manong Johnny, nakaligtas. Pinag-bail. Wow. Sus Mariano. Ano naman ang kapalit ng kakasipsip niya ngayon? Ayun ang hindi ko alam, Mr. Simon. Hindi ko alam kung ano ang kapalit ng paninipsip. Sana ho. Bigyan na lamang po ng bagong trabaho ito si Manong Johnny. Anong tawag ko dun sa anong tawag dun sa padadalahon natin sa yung sa Invernal, ano yun? Sip, anong pangalan, anong tawag ko nila doon? Malabanan! Siya na lang ang mamuhunan sa malabanan at yan ang pangalan, yun ang pangalan, malabanan. Sipsipin ang lahat ng dumi sa buong mundo o sa Pilipinas man lang. Kung gusto niya maging friendly ho tayo sa China. Ayun.
wisikan ho niya ng kinukuha ng malabanan sa mga septic tank natin. Wow, talaga naman, pasensya na ho kayo. Bakit hindi binitay yan noong EDSA Revolution? Paano mo pipitayin, Mr. Simon? Nagbalimbing eh. Yan ang tinatawag na talagang balimbin ho, mga kaibigan. He was the yung alter ego of the dictator. Siya ang tagabigay ng aso. Siya may siya may control. Ano yung aso? ASSO. Arrest, Search, and Seizure Order. Pagka yan nakatanggap ka, patay kang bata ka. Walang kaibano yan, mga kaibigan. Dictatorship yan, ha? Ngayon, anti-terrorism law. Pagka nakatanggap ka ng kaya dinalaw ka ng pulis, at kahit wala kang dala-dalang baril, lalagyan ka ng baril, dadaling ka na sa kulungan. Ganyan si Enrile noon. At least si Enrile noon, mga kaibigan, meron pang aso. May arrest, search, and seizure order. Ngayon, wala na. Wala na ho. Basta tinalaw ka ng pulis. Yan ang kaibahan po ni Marcos at saka si Enrile, si Marcos at saka si Digong. Si Mr. Kahit dictatorship, si Mr. Marcos nung araw, meron pa siyang due process ng kaunti. Ito wala ng due process. So ito, mga kaibigan, mga kababayan ko. Yan si Digong. I wonder what the Supreme Court will do with the anti-terrorism law, mga kaibigan. Tapos na po ang oral arguments po nila. Hating-hati po ang mga nagpetisyon na ibasura po yung anti-terrorism law at yung mga sumasang-ayon po naman. Pero malamang po, ibabasura ito kung talagang susundin ng mga justices of the Supreme Court ang Constitution. Kung susundin po nila ang Constitution. Pero itong tropang ito sa Supreme Court, ito yung binasura ang kanilang sariling Constitution nung tinatulan po nila si Manang Maria Sereno. Maria Lourdes Sereno. Binaliwala nila ang saligang batas, mga kaibigan. Etong mga justices of the Supreme Court who are present right now, sila mo mismo ang hindi gumalang sa probisyon ng saligang batas nung pinatalsik po nila si Ma'am Maria Lourdes Sereno. So what do we expect from these people? Anong maasahan natin sa ganitong klase ng tao, mga kababayan? Grabe na ho. Itong gobyerno natin, mga kaibigan, it's no longer going to the dogs. It is with the dogs, my friends. Bantakin na ninyo. Paano mo sasabihin constitutional yung ikukulong ka ng 24 na oras sa pamagitan po ng order, hindi po ng korte na yan ang provision ng saligang batas natin, kundi sa pamagitan po ng desisyon ng alter ego ng political figure. At yan po is si Mr. Marcos. Mr. Digong Duterte. Sa paano ito, mga kaibigan? Yan ang anti-terrorism law. Pagkatapos babansagan kang komunista, terorista, hintayin mo, hindi na po, wala nang warrant of arrest para sa iyo. Wala na yun. Wala na yun. Aso, wala na yun. Dadamputin ka na lang. Nakakaawa tayo, mga kababayan. Pagkatapos sasabahan pa ito, papasok pa ang bansang China. Saan tayo ngayon? Pupulutin kaya mag-isip-isip po tayo, mga kababayan ko. Darating po ang May 20, 2022. Next election. Maganda-handa na po tayo sa pagbabago. Kailangan mabago po ang sistema ng ating gobyerno ngayon, pamamahala, kasi pati ang COVID na ito, napakalaki na po ang nawala po sa ating ekonomiya. Ang daming naghihirap natin, mga kababayan, hindi man lang nabibigyan ng ayudang sapat.
Di ba? Hanggang ngayon ho, mga kababayan. Grabe po ang dinaranas po natin. Pero yung mga taga-Malacanang, kita niyo ang kanilang mga pananamit. Ha? Talaga naman pong garang-gara, ano ho? Hindi sila nagugutom. Ha? Hindi po sila nagugutom. Hindi katulad natin. Hindi katulad ng ating mga kababayan, mga jeepney drivers po, mga janitors, mga frontliners, even nurses. Humihiyaw na po sila. Yung allowance nila, hazard pay, hindi pa binibigay. Pira-piraso ko kung ibigay. Panginoon ko po, Mr. Duque, ang dami-dami po ninyong budget dyan. Hindi nyo mapasweldohan ng mga nurses po natin ng sapat. Ay, nako talaga naman. Jane Cruz is watching. Jane, magandang gabi po. Ben Santos, magandang gabi po. Alex C. Aquino, good evening, my friend. Alex. Salvador Dalinog Adonai Jr. is also watching. Shalea Malyari, magandang gabi po. Good evening po. Good evening. Edgardo Simon, yung mga sinabi niya kagabi ay kasinungalingan. May sinabi po si Mr. Trillanes kay Mr. Enrile. Ito yung nuknukan daw po ng kasinungalingan. Pinararatangan niyang ibinenta daw po ng ni Trillanes. Kasama sila Noynoy Aquino, ang bansang Pilipinas ng panahon nila. Anong klaseng ano yan? You have no respect for the past president. Oh? Wala talagang respeto. Grabe talaga ho, mga kababayan. Bakit hindi po niyo tanungin si Noynoy mismo? Di ba? Bakit hindi niyo tanungin? Bakit hindi niyo kasuhan kung talagang nagkamali ho sila? Pero Noynoy Aquino, may corruption? Wala ho akong alam eh. May corruption? Wala eh. Ibinenta ang Pilipinas, hindi ho eh. Nanalo nga, pinanalo nga niya ang ating kaso eh. Si Duterte ho, ang nagbenta ng Pilipinas ho sa China. Katunayan ho nito, nandyan na po sa West Philippine Sea ang mga barko ng China. Mapapaalis pa ba niya yan? Eh sinong nagpahintulot na makapasok ko dito? Hindi na po si Noynoy yan, mga kaibigan. Huwag pong sabihin ni Duterte na pinabayaan po ninyo na manatili ang China. Naku, Panginoon ko po, mga kaibigan. At that time siguro, we were not present then. Pero makikita ho natin ang actual na realidad sa ngayon. Panahon ni Mr. Duterte, nandyan na po sa West Philippines ang barkong pandigma ng China. Nandyan na po ang military garrison po nila. May artillery, may missiles na po. Okay? Ano pang hahanapin natin? May pier na ho sila dyan. All because in the name of Mr. Duterte, who was very friendly with China. Ayan ang gusto ni Mr. Enrile. Magkano ho kaya ito, Mr. Simon? Magkano kaya ito? Ha? Yan. Meron pang see more. Sabi dito sa comment ni Mr. Simon see more. Ibig sabihin, may karugtong. Okay? Ayan. Sabi ni Rizal, hindi. Okay. Yung mga sinabi kagabi ay kasinungalingan, referring to Mr. Enrile. Ang mga ginawa niyan ang nagpahamak sa bayan. Wala siyang naitulong kahit kunti sa ikauunlad ng bayan. That is what I'm asking ho, mga kaibigan. He was with the powers that be during his time as a politician. Pero anong nangyari? Anong ginawa po niya? Sabi ni Rizal, the glow of saving the country cannot be given to one who has contributed to its ruin. Ulitin ko po Ito ang sinabi ni Rizal. The glory of saving the country cannot be given to one who has contributed
to its ruin. Hindi po pwedeng ibigay ang pagliligtas sa ating bayan sa taong may kontribusyon sa kanyang pagkasira. Maliwanag? Naliwanag talaga. Etong PA ko po kain ng kain Ako, nagugutom na ho ako dito Hindi naman ako makakain. Bawal naman po pagka ako'y kumain. May ice cream pa nga Ano kaya? Pwede ba ako magpaalam muna? Kakain muna ako. Nahinggit na ako. Ulitin ko lamang ho yung sinabi ni Rizal. The glory of saving the country cannot be given to one who has contributed to its ruin. We have people in our midst who have been in politics and in the government for a long, long time. Actually magkakamag-anak ho sila. Pero anong ginawa ho nila? They were the ones who contributed to the ruin of their provinces, of their region, of their country. What a waste ho, mga kaibigan. What a waste, really. Rufino Pablo is watching, Tataping. Good evening po. Edgardo Simon, maalala ko si Enrile. Kinabukasang tumakbo si Marcos sa takot. Ika niya, yung anak niyang Jackie Ponce Enrile born again na daw. Born again. Seymour. Okay? Yan. Okay. Ay, hindi. Born again na daw. Nawala. Nawala yung nawala yung karugtong. Anyway. Kasni is watching. Good evening. Dene Valdev Osel Pedlove. Sa Canada, makigyera tayo dahil sa basura lang. Tingnan nun ninyo mga kaibigan, basura lang nakipagyera tayo sa Canada. Di ba? Pero itong inaagaw na ang soberenidad doon natin. Nakangiti pa rin tayo. Anong klaseng tao ang nginingitian niya ang magnanakaw? Paano yan? Hindi ko maintindihan ito. Edgardo Simon, kapag commemoration ng EDSA Revolution, pinakikita reenactment ng Freedom March, kuno ni Enrile at Ramos. Sa katunayan, takot na takot si Enrile noon. Hindi na makalakad. Kaya, ayan, nawala. Okay. Gusto ko lamang pong tumigil sa kakakain itong PA ko. Kaya, ayan, yan. Sa katunayan, takot na takot si Enrile noon. Hindi na makalakad. Kaya, binibit-bit na lang ng bodyguard niyang Onasan. Pero sa reenactment, parang bida si naduwag nga. Naduwag nga. Oo nga ho, mga kababayan. Really, even then, mga kaibigan, ang taong bayan, Edno Morano, wala nang kumpiyansa, wala nang tiwala kay Mr. Enrile. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit among all politicians na pwedeng makatulong kay Manong Digong, si Manong Johnny Papu ang kinuha. Ang karakter nito suspect mga kapitbahay, mga kababayan. I don't know. Ayaw ko na magdagdag. Pero alam na po ninyo anong pagkatao po ni Manong Johnny Enrile. Alfredo Patriarca. Ang kaso po, marami ang bumibilib sa ating Pangulo, sa kanyang pamamalakad. Hindi na po totoo ito siguro, Brad, Mr. Patriarca. I don't think this is true already. Lalong-lalo na. COVID pa lamang ang responde ng ating pamahalaan, grabe talaga.
very kulang na kulang ho ang responde. Sa corruption, anong nako-contribute ni Mr. Digong para mapuksa ang corruption sa kanyang gobyerno? Wala po eh. Di ba? Sa pagpatay sa mga inosente, katulad po ng mga katutubo, yan ang magaling ho, ang pulis at sundalo ho natin. At the instance of the president, utos ng Pangulo yan, patayin ninyo yan, mga komunista yan, mga komunistang Pilipino. Mas gusto ko, komunistang in-check. Ayan eh. Yan si Manong Digong ho, ninyo. Okay? Medel Fabro. Enrile and Digong ay mga hangal at may malasakit sa China. Walang malasakit sa kapwa Pilipino, Kuya Ben. Yan ang totoo. Sa tingin ko po, yan ang nararamdaman ko. Wala pong malasakit ang dalawa sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya ba, isipin na lamang ho ninyo. Makipagkaibigan ho tayo. Huwag tayong magagalit sa China. Pero kinakamkam na po ng China ang lahat ng ari-arian na ho natin. Sila na po nandito sa Pilipinas. Nakangiti ka pa rin ho. Nilulooban ka na ng mga komunistang in-check. Nakangiti ka pa rin, Mr. Enrile, sir. Wow! My goodness! Hindi ko matanggap po yan. Eli Taparan, oy, padre, from Canada. Eli Taparan is watching sa wakas. Oh, mag-comment ka, padre. Eli Taparan. Charlotte Roselay, magandang gabi po, sir. Good health po. Thank you very much, Charlotte. Lilian Gabriel is watching. Lilian, magandang gabi sa iyo. Stay safe, ha? Marisa Alde Gutierrez is also watching. Elsa Bandoles Obana. Good morning po, Tata Ben. Bakit kayo good morning? Siguro nasa Amerika po ito. Si Elsa Bandoles Obana. Lilian Gabriel, blessed Tuesday po, Tata Ben. And Miss Universe, more power po to your program. Please stay safe and healthy. God bless us all. God first. Lilian is watching. Jenna Remo. Jenna, magandang gabi. Ogi. Talaga. Okay ka talaga. Medel Fabro. Si Enrile ay walang kredibilidad kahit kailan. Siya ang arkitekto sa ambush me na nangyari sa panahon ni Marcos. Kaya naideklara ang martial law. Yan ang totoo, mga kaibigan. Inover pa ng Radyo Veritas yan eh. I was there. Nandun ho ako. Then sabi niya, di daw totoo ang ambush sa kanya. Sabi niya sa admin ni Cory Aquino. Pero may libro na isinulat na totoo daw ang ambush. Si Raulo talaga. Itong si Enrile, Kuyang Ben. Hindi ko nga alam kung anong gagawin nun natin dito eh. Kanina, ang sabi ko sana ho, yung mga malapit ng mga alam po sa atin, di ba? Because of all dates. Hindi ko naman sinasabing minamadali na po natin sila. Pero Manong Johnny is already 94, I think. But he is looking good, very healthy. Nag-i-stem cell ho yan eh. Okay? Pero, at his age, siguro dapat ang iniisip na po dito yung kapakanan ng bawat isang Pilipino, lalong-lalo na ang susunod na salinlahi. One time or the other, he will have to go. He cannot stay here forever, mga kaibigan. Nobody will stay on earth forever. Meron pa tayong papupuntahan patutunguhan. Okay? All of us. Wala pong wala pong exemption yan. All of us will have to pass this way once. At papunta ho tayo, hindi ko na alam kung saan papunta tayo. Sa impyerno, purgatorio, o kaya sa langit. Pero, darating ang panahon, we will have to leave this earth. Okay? So, ang akin lamang po sana
bago nating lisanin ang mahal ho nating planeta, ipaghandaan naman po natin ang susunod na salinlahi. Yung susunod ho sa atin, gaya po ng ginawa ng mga ninuno natin, mga lolo't lola. They prepared for our freedom. They prepared and fought for democracy. They prepared for our kalayaan. Bakit hindi po natin gagawin sa ating mga apo? Ginawa na po ng ating mga lolo at lola, mga tatay at nanay. Bakit ipagkakaito natin sa ating mga sariling anak? Sila ho ang susunod na salinlahi na tinutukoy po natin. Roy Quixote, sir, good evening. Thank you very much. Good evening din, Roy. Rosa Mia is watching. Willie Espiritu. Ayan, si parang Willie. Tama po ba, padre? Kabataan niya. Di ba? Hindi pa nagpapantalon yan. Pogi na. Di ba? For your information, pogi na. Hindi pa man nagpapantalon at wala pang bigote. Ayan. Ngayon, may bigote na ho. Parang Willie, good evening, my friend. How are you? May programa po si parang Willie alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9:30. No? Every day po yan. Monday to Friday. Broad Streamcast Communicators. Good evening, parang Willie. And stay safe, ha? Kuyang Boyet, tay, hindi kaya magaya sa Sabah ang West Philippine Sea na hindi na nabawi? Malamang. Kung hindi tayo kikibo, kuha na eh. Tama si Digong eh. Ang mga inchik nandyan na ho eh. But they are not really in possession. Sila ho ang mga agaw. Inaagaw po sa atin. Pero pwede pa nating mabawi ho yan. So many procedures ang kailangan po dyan. Maraming pamamaraan. Inilalarawan na po ng mga marurunong, mga international lawyers po kung anong dapat gawin. Hindi po tama na sabihin lamang, wala naman pong ano yan eh. Wala naman pong, anong tawag ko yung sabi ho nila, yung mechanics, yung enforcement mechanism. Hindi po tama ho yun. There are so many things, so many ways of, sabi nga, skinning a cat. Maraming pamamaraan ho eh. Ayaw lamang pong gumalaw si Mr. Duterte. Sinang-ayunan pa po ni Mr. Enrile. Paano ngayon yan? Tayo na po, mga kababayan ko, ang gagawa ng paraan para ang ating soberenidad ay may depensa natin. Total, kasama na po natin ang mga PMA Alumni Association po. Even the Armed Forces of the Philippines. Hati na ho sila, mga kaibigan. I know their hearts are with the Filipino people at this point in time. Nahihiya lamang po sila kay Mr. Duterte ho. Pero darating ang panahon, makikigyera po ang mga ito talaga. If only to defend our sovereignty from external aggression. Alam ko po yun. Pati ho yung mga bagong graduates po natin ng PMA, yung mga PNPA, mga puliso natin. Alam ko po marami sa inyo ang hindi po sumasang-ayon na makipagngitian na lamang po tayo sa mga in-check na komunista ho. At wala tayong gagawin para idepensa ang ating soberenidad. I know, marami po sa atin ang hindi sumasang-ayon kay Mr. Duterte. Ricky Tisoy, kung sino nakaupo, siya mananagot. Palagay ko ho, pagka hindi nagbago ang panuntunan ng ating Pangulo, pagka iba na ang uupo dito, makikita ho niya talaga ang hinahanap po niya. I hope hindi po vegetibo at least ang susunod na kapalit kay Mr. Duterte. Kasi hindi naman po tama na magiging vegetibo tayo. Pero ako'y naniniwala ho, kung ikaw may lumabag sa batas, dapat lamang ho na
dumaan ka sa paglilitis. Kailangan may kakasuhan ka. Alangan naman ho na lumabag ka na sa batas. Napinsala mo na ang maraming tao ho. Pagkatapos hindi ka pa uusigin ng batas. Ay, kaswerte mo naman. O, di ba? Kaswerte mo naman, di ba? Hindi naman tama ho yun. Dene, why sa Canada basura? Then, makigyera. Hehe. Ay, nako talaga naman. Alam niyo yung basura ho, talagang pinabalik ko natin sa Canada ho. Binalik ko natin sa Canada. And they had to accept it. Kasi hindi naman po tama, hindi naman po tambakan ng basura ang Pilipinas ho. Meron pa nga, I think it was South Korea or Singapore. Pinabalik din ho natin. Mali eh. Pero itong sigalot po dyan sa West Philippine Sea, hindi po ako makasang-ayon sa ibinidan ni Manong Johnny Enrile na makipaggitian ho tayo sa mga komunistang inchik na nang-aagaw ng ating teritoryo. Meron pong mga pamamaraan without going to war with China. Mababawi ho natin. Mababawi ho natin. Edgardo Simon, huwag ibintang kay Noynoy kung siya ang nagpaalis ng mga barko natin sa WPS. Kung totoo man, bakit hindi ibalik ngayon? O nga naman. Bakit hindi nyo ibalik? Bakit hindi nyo ibalik yung mga barkuho natin? Mr. President, hindi naman tayo nakikipagyera po eh. Ibalik lang ho ninyo yung mga barko natin. Kasi hindi umalis ang China po eh. Kung talagang matino kayo at hindi kayo nangangatwiran lamang para paboran ang inyong sariling karunungan, ibalik ho ninyo ang mga barko natin. Tama ka dyan, Mr. Edgardo Simon. Bakit hindi natin ibalik ngayon yung mga barko natin? Tingnan natin kung ano mangyayari. Ibalik ho ninyo dahil lumabag sa kasunduan ng China ho. Kung totoong may kasunduan ha. Pero naniniwala po ako na may kasunduan ho. Kaya lang, bakit hindi po nagsasalita ho ngayon ng mga namahalan ng araw sa ganong kasunduan kung meron man po? Bakit umalis ang ating mga barko? Pero naniniwala ko, walang kasalanan si Noynoy dito. Wala po siya siguro nagawa ho at that particular moment kasi kasama po ang Amerika ho eh. Di ba? Sunod-sunuran po tayo sa Amerika sapagkat nandiyan naman talaga ang depenso natin. Pero ang ginawa ni Noynoy na talagang hinangaan ko po, hinabol po nila ang ating karapatan sa islang yan at sa islang yan sa West Philippine Sea sa dapat pong pagtalunan. At yan po, The Hague, Permanent Arbitral Tribunal ng United Nations. Kung inutil po ang United Nations sa ngayon at walang magawa doon sa enforcement mechanism, dahil hindi tayo humihingi po eh. Ganyan din po, hindi tayo nagpapadala ng barko natin ngayon doon sa West Philippine Sea. Kanya, ang nakikita ho natin, mga barko ng mga inchik. Kaya sinasabi ng Pangulo, in possession na sila. Paano? Hindi tayo nagpapadala ng mga barko natin. Di ba, bumida pa nga ang Coast Guard at ang Bureau of Fisheries na itaboy ho nila yung 3 barkong pangisda ng China. Di ba? Sa Scarborough ho. Di ba ho? O bakit nagawa ho nila? Bakit hindi masundan? Mr. President, bakit hindi natin masundan? Ay, hindi nakapagtataka ho ito eh. Tapos nakikialam pa ito si Manong John eh. Ha? Ngumiti na lang ho kayo. Maggitian ho tayo. Patay kang bata ka. Ha? Mamamatay ka na lang, nakangiti ka pa. Diyos ko po, samantalang ninanakaw na ang ari-arian mo. Jimmy Toplano is watching, pare ko. Paborito mong mga Tsekwa, di ba, padre?
Alright, Jimmy Tuplano is watching. Medel Fabro, yung interview ni Bong Marcos kay Enrile, martial law, lahat binaliktad ng totoong nangyari ni Enrile, naging pabor sa mga Marcos. Enrile is a big joke indeed, Kuya Ben. Kung sino ang makakapagbigay sa kanya ng kasiyahan niya, ayun eh. Yun ang mahalaga kay Mr. Enrile. Hindi po yung kinabukasan ng susunod na samindahi. Hindi po kinabukasan ng kanyang bansa. Kung hindi yung ngayon. Ano para sa akin? That is Mr. Enrile. That is why he survived all presidents, mga kaibigan. After Marcos. Nakakabit ko siya eh. That's how good he is. Pero anong klaseng goodness ang ipinakikita po ni Manong John? I really don't know. Pero kayo na po ang nagpagsasabi Nakikita naman po ninyo ang katotohanan. You know what happened. Angel's Eye, magandang gabi, Sir Ben. Stay safe and healthy po. Okay? Meron pang Seymour, sabi ni Angel's Eye. Yan. Hindi. Baba. Baba. Hindi. Yan. Seymour. Yan. Okay. Watching from Caloocan. Yan naman pala eh. Angel's Eye. Alright, thank you very much, Angel. Edgardo Simon, sobrang dami ng propaganda na pinalalabas na maganda ang Pilipinas noong martial law. Maraming kabataan ang nabobola. Sana ay magtanong sila sa mga elders dahil alam nila ang totoong kasamaan noon. Ang mga dinampot at pinatay, ni-rape at tinorture nung panahon ni Marcos at Enrile. Hindi lamang po panahon ni Marcos kasi Enrile was part of martial law. Siya ang naging dahilan kung bakit ibinaba na talaga. Hindi na po pinalagpas pa ang pagkakataon kasi inambos ang kanyang health minister ay defense minister. Di ba? Pero di naglaon inamin po ni Manong Johnny. Only to belie again the truth. Makausap si Bongbong, naku, Panginoon ko po mga kaibigan. Marcos yan eh. Di ba? Nuknukan po ng kasinungalingan. Okay. Marie Clado is watching. Good evening po. Eden Pedralves, good evening. Malu Fernando. Norberto Paipon is my brother. Watching from Calayan, Cagayan. Manong Ambil, Naimbag Arabiim. Good evening. And nice to see your name on the board. Okay? Perfecto Bordalio Caperi. Good evening. Sked tayo, sir. Next week, punta tayo kay NPC. Okay. All right. We will, please prepare the people na magpa-file and then let us talk about the schedule. Okay. Sige, para mapag-aralan natin mabuti ang ating mga hakbangin. And alam ko, kayang-kaya mong i-organize ang ating mga OLA victims. Alright, dire-diretso tayo, Kaperi. Gusto ko maayos na natin ang dapat natin ayusin tungkol sa mga OLA victims. Marami na sila eh. Dumadami pa. Meron pong mga 7 stag yata na biktima ulit. Pagsabihan nga po natin na, eto mga kababayan natin, wag po kayong masyadong matatara-taranta. Alam ko po, kailangan ng pera. Kailangan po ninyo magdagdag ng kaperahan po ninyo. Pero pwede po ba? Pwede ba? Ayusin naman po ninyo. Biktima ngayon, biktima bukas. Hindi na po kayo nagsawa sa kapagiging biktima. So, yung mga kababayan natin na alam ko po, kailangan po talaga ang pera ngayon.
Bago tayong karakaraka sa online muna. Lalo-lalo na yung mga online lenders. Ano po? Nadidinig na po ba ninyo ang mga daing ng mga biktima nila? Katakot-takot to eh. Araw-araw po, meron kayo madidinig ho dito sa programa ho natin. That is the reason why ini-interview po namin sila para madinig ho ng iba pang mga kababayan ho natin na hindi pa nabibiktima para hindi na po kayo mabiktima. Pero bakit po nadadagdagan ang mga biktima? Pagkatapos magsusumbong kayo sa akin. Magsusumbong kayo sa amin. Hindi po masamang tumulong. Hindi po masamang tumulong. Pero tulungan po ninyo ang inyong sarili. Bombay. Pwede naman magpautang sa inyo yan. Mas mura po ang interest ng Bombay ngayon kaysa online. Wala pang mura ang Bombay. Ang online meron. Pero ito masakit po dito. Yung mga 7-star, biktima po ito ng investment scam. Mas malaki po ito eh. Kasi naghahangad po sila na madoble po ang kanilang investment, ang kanilang kaperahan. And kumakagat po sa online. Ang nangyayari po sa kanila, nakukuha ang kanilang investment. After a while, nawawala po yung company. Nawawala ho yung company. Hindi ko malaman kung bakit tinatanggap po ng SEC ang mga ganitong uri ng mga companies ho. Yan po ang online loan sharks, investment scams. Nandyan pa po ang Securities and Exchange Commission. Walang ginagawa para matulungan ang mga biktima. What the hell is going on in the country, Mr. President? Pinapayagan po ninyo mga ito. Anak ng pating na buntis. Charlie Fry is watching. Hi, Charlie. Napapagod na talaga ako, sir. Pero diretso tayo. Okay lang. Silver Pascual is watching. Hindi ko haharasin hindi ka haharasin ng Bombay. Tahimik lang kung maningil. Tama po yun. Hindi ka naman haharisin talaga ng Bombay eh. Tahimik lang yan. Nakamotor. Kakatok. Meron na ako nasasabayan kanina ng Bombay po. Bibili po ako ng dyaryo. So naglalakad po ako. Meron pumarada na Bombay dun sa malapit ko ng madadaanan. Ang hinay-hinay po ng kanyang katok. Sabi ko sa sarili ko, napakagalang naman itong maningil. Napakabait naman pong maningil ito. Yung ibang mga maniningil eh. Alam na. Hoy, ano ka ba? Bakit hindi ka mambayad? Ano ba? Pero yung Bombay ho. At saka, reasonable naman sila eh. Nakakatulong po sila eh. Pero sana bawasan po nila ng konti. Wag ng 5-6 kasi 20% yan eh. Diba? 20%. Medel Fabro, we won against China sa Permanent Court of Arbitration in The Hague, Netherlands. Okay? Our EEZ. Bakit di gamitin ni Digong ang napanalunan natin? Sabi niya, may verbal agreement daw sila ni Xi Jinping. Bakit di niya isa publiko, Kuya Ben? Hindi, ang gusto nilang magsapubliko si Trillanes. Pinipilit nilang isa publiko yung mga nasabi na po sa executive session. Congress po yan executive session. Pwede ka bang magsalita dyan na walang pahintulot ng Senado? Ito si Digong, wala naman pong makakapigil sa kanya. Gusto niya magsapubliko ng kanyang napagkasunduan with Xi Jinping. Kung naibenta na po niyang Pilipinas, ano ba naman, Mr. President? Sabihin mo na sa amin, nabenta ko na yan, wag na kayong tumahimik na kayo. Yan. Pero ano po ba yung napagkasunduan po? Sabi ni Manong Johnny Enrile, marami daw pong pabuya na manggagaling po sa China. Really?
Pagkatapos kukuhanin ang ating mga teritoryo at gagawin tayong probinsya. Gusto ba ni Manong Johnny ngayon yan? Siguro nga gusto niya eh. Kasi kasama po yata siya sa nagbenta ho sa Puga Island po dito sa Babuyan Islands ho. Mga kababayan, alam po ninyo, from Claveria, Cagayan, the province of Tugadi. Claveria po yan. Diyan po ang starting point po namin manggagaling sa China. Papunta na po sa Calayan Island. At bago ka makarating sa Calayan Island, may dadaanan kang isla. Kung medyo masama ang panahon, pwede kang sumilong po dyan. Ang tawag po dyan, Fuga Island. Napakaganda po ng isla na yan. Hindi na natin pag-aaryo, nabenta na ho yan. Panahon pa ni Manong Johnny. Hindi ko alam, taga Cagayan si Manong Johnny. That's part of Cagayan province. I do not know how they were able to sell that to somebody else. Hindi ko na alam kung sino ang may-ari. Hay, Panginoon ko po mga kababayan, ano bang nangyayari talaga sa bayan natin? Kaya nga po, yung sa amin doon sa Babuyan Islands, dineklara ko na ho, a separate republic. Ang tawag ko po, Republic of the Babuyan Islands. Wala nga lang presidente pa. Panginoon ko po. Ann Navajo. Ann Navajo, good evening, Sir Ben. Missed this program very much. Cause no net connection for how many days? Really? Shout out here from Mindanao. Lahat ng mga taga Mindanao, kumusta na po kayo? Mula kay Ann Navajo. Ann Navajo. At si Tata Ben Pai po naman po bumabati sa lahat ng mga taga Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan every time. Alright? Every minute. Every second. Stay safe. Edgardo Simon, nung kainitan ng martial law at inakusahang nakapatay si Jackie Enrile, nagsalita si Defense Secretary Enrile sa radyo at ika niya, okay? May reklamo pala kayo sa anak ko. Bakit hindi kayo magsumbong sa pulis? Ano? Magsumbong sa pulis? Tingnan ho ninyo mga kaibigan, bakit daw hindi magsumbong sa pulis? Siya po ang may martial law, mga kaibigan. Anak ko niya nakapatay. Jackie Enrile. Edgardo Simon. Nakapatay, anak po niya nakapatay. Bakit daw hindi kayo magsumbong sa pulis? Ay, naku, talaga naman, Anyway, iwanan natin sandali yan. Okay? Gusto ko lamang pumunta tayo dito sa bigas. Ito si Manong Digong naman, ang ating Pangulo. Hindi na siguro nag-aaral ho ito. Hindi na binabasa ho ang kanyang mga pinipirmahan. Mantakin ho ninyo, 2 araw na lamang po, magre-resume na ang Kongreso ng kanilang sesyon. Pumirma pa po ng Executive Order 135 lowering the tariff for imported rice. Pati ba naman bigas ho, pinakikialaman na ho? Pinagkakakitaan na po ng mga importer ng bigas. Sino po ba ito mga importer ng mga bigas? Mga incheck din po mga kababayan. Pakistani and so on and so forth. Hindi naman po mga Pilipino mga ito Bakit po sila binibigyan ninyo, Mr. William Darr? Bakit pinangangalandakan ninyo, iniiwasan ho nyo inflation? Bakit? Nagkaroon na po ba tayo ng inflation sa bigas? May undersupply po ba tayo ng bigas at kinakailangan po bawasan po niyo importasyon ng sa taripa? Sino po ang pinapaboran ninyo? Grabe naman ito. Executive Order 135 from 50% to 30% taripa ho. Bakit inilabas ang executive order just 2 days before Congress resumes session? Why?
Ngayon, nahirapan po ang Kongreso na naman. Gagawa sila ng joint resolution para bawiin lamang po itong executive order. But why should that be done in the first place, so? Kung talagang may koordinasyon ang Malacanang at ang Kongreso. O baka naman hindi na po kinikilala ni Presidente Digong ang Kongreso. Bahala kayong tumahol. Ganun. Ito mahirap po dito sa atin, mga kaibigan. Super powerful na po yata ang ating Pangulong Rodrigo Duterte na wala nang pwede magsabi sa kanyang, Mr. President, wag po. Isipin ho ninyo magkano ho ang sabi po ni Mr. Dar ho, mga kababayan, sabi po ni Mr. Dar, hindi daw po mag-iimporta ng bigas sa araw po ng anihan. September po. Pero ngayon po May, June, July, August, September, 3 buwan ho. Naibaba na po ang taripa. So ngayon po mga kaibigan, magsisimula na po, mag-order po ng bigas ang mga ito. Ilalagay po sa bodega. Okay? Pupunuin po nila ang mga bodega po nila dyan sa Dagupan at iba pang mga areas kung saan nandito po yung mga warehouses ng mga rice cartel. Ito mga importador ho, mga kababayan. 3 buwan nilang pupunuin ang kanilang mga bodega. By the time mag-aani na po tayo, kompleto na ho sila ng supply ng bigas. Ano pang kikitain ng mga farmers ho natin, mga kababayan? Siraulo talaga ni Mr. Dar ho, mga kaibigan, at ang kanyang mga kasama sa Dar. Bakit po ninyo ginagawa ang ganito sa ating mga magsasaka? Why are you doing this to our farmers? Magagalit si Benji Alejandro ho sa inyo Magagalit talaga si Benji. Oy, abangan po ninyo si Benji Alejandro is now joining Broadstream Cash Communicators every Saturday po. He will be monitored. Pwede po niyong panoorin po ang kanyang broadcast. Live po yan. Alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi on a Saturday. Ang pamagat ng kanyang programa, Ben's Files. Ayan. Kasama-sama ko po ito. Nag-umpisa po siya sa Radio Veritas with me. Ayan. Okay, si Benji Alejandro. Okay, nakapatay si Mr. Simon. Sabi niya, nakapatay po yung anak ni Manong Johnny Enrile. Tinutuwid lamang po niya. Okay? Alright. Dene, from Catalunan Grande, Davao City. Wow, taga Davao pala si Dene. Dene, hindi ko babasa yung apelyido mo, Marce. Ana Baho. Thanks, Sir Ben. You're welcome. You're welcome. At pleasure po. Pleasure. Medel Fabro. Maniwala ka ba na ang ating presidente na ang sagot ay palaging pabiro? O sadyang takot lang ang bawat individual ay nawala. Ayan. Individual na Pilipino na baka balikan at may kulong pa. Saan natin hahanapin ang totoo? Mahirap magmahal ng bayan kung ang pinuno ay walang malasakit. Ay naku. At totoo yan, Medel. Salamat po, salamat. Paalaala ho yan. Grabe talaga. Glomar Renalin. Hello, good evening po, Sir Ben Paipon. Pinapanood ka po namin ng mama. God bless, Sir Ben Paipon. Ay, thank you very much, Glomar. Okay, thank you very much. Ann Navajo, yan po, Sir Ben, ang mahirap sa Pinoy. Lalong-lalo na ang may mga matataas na katungkulan o sa katungkulan. Mag-i-import sila ng bigas. Paano na naman ang ating mga magsasaka? Mas lalong kawawa kasi dyan. Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lamang ho, ang hirap talaga ang kalagayan ng ating mga magsasaka po ngayon. Pagkatapos,
iipitin pa ho ng Department of Agriculture samantalang ito ang ahensya na dapat nakatutok sa mga magsasaka. Bakit ang kinakalinga po ng Department of Agriculture itong mga importador na hindi naman po mga Pilipino? Anong ginawa nila sa mga magbababoy? Kung hindi pa nakialam ang Kongreso, di tuwan-tuwa na ho sila. Siyempre ho, may kaparte ang mga politiko ngayon kasi pinaghahandaan po nila ang eleksyon sa 2022. You see how stupid our officials are. Alright ho, mga kaibigan, pakinggan lamang po natin muna sandali ang isang OLA victim po, si Mary Ann. Mary Ann? Alright, Mary Ann, good evening. Good evening po. Pasensya na ho kayo at napapalakas yata ang boses ko. Hindi po ba kayo nabibingi dyan? So po, Alright, okay. Taga saan naman po si Mary Ann? hello po. Yes, good evening. Nadidinig mo po ba ako? Okay po. Alright, okay. Good evening, ha? Taga saan po si Mary Ann? Taga-Tanawan po. Batangas. Opo. Okay. Ilan taon ka na, Mary Ann? 27 po. May pamilya na? Meron po. Alright. May mga anak na rin? Opo, 2. Dalawa. Malalaki na ba? Maliliit pa? Ano po, isa pong 10 years old at saka po 7 years old. Maliliit pa nga. Talagang kailangan nasa puder pa ng nanay, ano? Alright. Mary Ann, siguro, may trabaho ka ba? Ngayon po, nawalan po. Nawalan. Pero dati nagtatrabaho ka. Opo. Okay. Anong trabaho mo naman? Sa production operator po, company. Okay. Pero ngayon, wala ka ng trabaho? O nagsarado Wala. ba? Nagsarado? Wala po. Oh my goodness. Alright. Ikwento mo nga sa amin, ano ang nangyari naman sa'yo? Bakit napasubo ko sa online lending? Opo. Kuha po nung na-delay lang po ako ng pagbabayad. Tapos ang ginawa po nila, nag-send po sila sa akin ng email, sa email ko po ng picture ko po at saka nag-chat din po sila sa akin po nung mga FB friend list ko po na chat daw po nila at tatawagan daw po nila yung mga contact references ko. Mhm. So yan ang ginawa nila. Diba? Magkano ang nautang mo sa online? Ano po, nag-apply po ako sa kanila ng 2,000 is nakuha ko lang po sila ng 1,300. 3,000 ang inutang mo, nakuha mo lang 1,300. Opo, 1,300. Yun na lang, yun lang. Opo. Tapos, Meron pa po, yung isa pa po ganun din po. Ang nakuha ko naman po 1,500 sa 2,500 po loan. 1,500 lang po yung nakuha ko. pagkatapos sisingiling ka magkano? 2,500. Bali po, yun po ngayong na po, inabot na po ng 7,000. 7,000 na. How many days? 15 days po. 7,000 na in a period of ilang araw, 15 days lang. Opo. Oh my goodness, talaga na napakaswerte naman itong mga online lenders, ano? Oo nga po eh. So, ano pang mga ginagawa sa iyo ngayon? Meron pa ba silang pananakot? Yun po, yun lang po sabi niya na chat nga daw pati text po yung mga FB friends ko tas i-post daw po ako sa social media. Hindi pa naman nangyayari. Hindi pa naman po. Antayin mo na lang talaga, ipafile yan. Kayo ba, may mga biktima din po dyan sa Batangas? Meron ka bang mga kabayan ho dyan na naging biktima din po ng OLA? Wala pa po akong alam. Okay, pero nakasama ka na po ba sa grupo ni Mr. Perfecto Bordalio? Opo. Okay. Please, coordinate properly with Mr. Perfecto Bordalio. Kasi gusto ko, ang rekomendasyon ko po sa mga OLA victims, wherever they are, they should already file, at least complaints with the Philippine National Police, pwede po sa National Bureau of Investigation, di ba? Opo.
Sir Ben, paano po yun? Kasi po, nagtanong din po ako sa police station Okay. about po sa OLA. Hindi pa po nila alam. Eh, Parang hindi pa po sila aware doon. educate them. Hanapin mo yung Anti-Cybercrime Division nila. Ah, Oo, sabihin mo sa kanila, ito ang may poder nito, Anti-Cybercrime Division. Sila po Opo. ang mag-aasikaso niyan. Subukan mo nga, Mary Ann, go to the Philippine National Police. Meron bang NBI dyan? Lipa pa po eh. Ha? Lipa po. Malayo. Opo. Oh, punta ka dito sa Philippine National Police. Subukan lamang ho natin, no? Ihanda mo lamang yung mga dokumento mo, yung mga pananakot, yung harassment, yung papublish po nila ng mga yung mga kaibigan mo na hindi naman dapat damay dito. Dadamay di ba? Opo. Labag sa batas ho yan. Labag sa batas. At alam po ng pulis, dapat. Alam po ng pulis kung ano ho ang kanilang gagawin. They are the investigators here. Sila po ang nakakaalam paano nila tugisin itong mga online lenders o loan sharks na ito. Di ba? Pero there has to be a complaint. Para sa ganon, meron silang pagsimulan na pag-iimbestiga. Alright? Mary Ann? Magagawa mo kaya yan? Hello? Nawala. Alright. Nandyan? Mary Ann? Hello? Alright. Antabayanan ho ninyo mga kababayan. Si Mary Ann ay biglang nawala. 7,000 na po ang kanyang utang. Opo. Ayan. Mary Ann? Hello po. Opo. Subukan natin, ha? Subukan Opo. mo. Ihanda mo lamang yun. But coordinate muna kay Mr. Bordalio. Baka meron siyang binabalak para sa Opo. mga online victims. Sige, meron ka Sir, pa ba? Yes. May tatanong lang po ako sir. Opo. Sir. Mm. Totoo po kaya po yung mag-i-email daw po sila sa akin ng subpoena tapos small claim daw po. Maniwala, huwag ka maniwala. Sabihin mo, okay lamang po sa akin. Kailan po ninyo ipa-file para makapaganda naman po ako? Tamo. They will never do that kasi illegal sila. Opo. Hindi nila gagawin yun. Pero kung tatawag uli, pakisabi naman po ninyo kung kailan po kayo magpa-file para mapaghandaan ko naman po kamo. Just play with them, ha? Okay po. Pero wag na kayong maniniwala sa kanilang mga pananakot. Mahirap lamang Okay. dito, nadadamay yung mga kaibigan ninyo, yung mga contacts po ninyo, Sabihin Opo. po ninyo sa kanila, wag pong maniniwala. Pwede ka na manawagan dito sa programa natin, Mary Ann. Try to send a message to your friends, yung mga contacts mo, na wag maniniwala sa mga online lenders na yan, na nananakot at dinadamay sila. Wala silang pakialam dyan, okay? Sabihin mo, Okay. mag-message ka sa mga kaibigan mo. Opo. Sabihin mo sa kanila, ngayon na, magbigay ka ng mensahe sa mga kapatid mo, mga kaibigan mo na inaabot nito mga online lenders na ito. Go ahead, go ahead. Magmensahe ka. Alright. Ako na lang. Mamaya. Ako na lang. Sige. Meron ka ba bang sasabihin, Mary Ann? Wala na po sir. Okay, sige. Thank you very much, ha? Sige po. At Salamat po. maging malakas. Patatag lagi para hindi kayo, matatalo. Opo. Okay? Okay. Opo. Manalig sa Diyos. Manalig sa Panginoon. Okay? Opo. Alright. Salamat din. Salamat. Salamat po. Okay. Si Mary Ann po ng Tanawan, Batangas, isa sa mga biktima ng online lending. Okay. Sabi ni Perry, okay, General Rodriguez, kung walang anti-cyber, sabihin sa hepe, i-forward sa kanya. Ayun. So, ito ho,
mensahe po ni General Rodriguez po, General Rodriguez ng Philippine National Police, Manila. Okay? Kung sakali man po at mag-complain po kayo sa PNP at sabihin po ng police, wala sila niyan, hindi sila nakikialam diyan, whatever, ano? Sabihin daw po ninyo sa hepe, pakisabi ninyo sa hepe na i-forward yung complaint ninyo dito sa Manila, i-address po kay General Rodriguez. Nakausap ko na rin po ito and very accommodating po si General Rodriguez. So lahat po ng mga biktima ng OLA, kung kayo po ay magpa-file ng complaint sa NBI o kaya sa Philippine National Police, in this case, Philippine National Police, kung wala silang anti-cyber crime dyan sa lugar na pinagpa-file ninyo ng complaint, sabihin po nyo sa hepe ng pulisya dyan, i-forward yung complaints ninyo dito sa tanggapan ni General Rodriguez sa Manila. Copy? Kopya? Areglado. Yan ang rekomendasyon ni Mr. Perfecto Bordallo, yung leader po ng OLA Victims Petition to stop loan sharks. Loan sharks and financing. Petition to stop loan sharks and financing. Yan si Mr. Perfecto Bordallo. Okay? De Los Santos Christopher. Chris, good evening. Mag-file po kayo ng reklamo sa NBI o kaya sa inyong PNP offices. Ayan. Yan po ang tamang gagawin natin. Maganda ho yung sinabi ni General Rodriguez kay Mr. Bordallo. Sabihin po ninyo, halimbawa sa tanggapan ng hepe ng pulisya, kung saan po kayo nag-file ng complaint, kung walang anti-cybercrime sa kanilang tanggapan, i-forward ang complaint ninyo dito sa Manila. I-address po kay General Rodriguez po. Yan, siya ang namamahala dito sa anti-cybercrime. Kausap po natin si PNP, Acting General Robert Rodriguez. Tinututukan niya kaso natin. Okay? Go to PNP. ACG Regional Office. Kung wala ACG, hanapin ang hepe. At sabihin, i-forward kay PNP ACG General Rodriguez. Ayan. So, yan na po ha. Maliwanag po ang tagubilin ni Mr. Bordallo, Perfecto Bordallo. Kung wala pong anti-cybercrime sa pulisya kung saan kayo nagpunta, no? Sabihin sa hepe, ipakiusap po nyo sa kanya na isend ang inyong reklamo dito sa Manila at i-address po kay General Rodriguez. Gian Faye na M is watching. Ano yun? Wilma Zamora, Sir, almost checkwa po ang may-ari po ng mga online lending at SEC-registered pa po. Kawawang bayan, kawawang Pilipino. Hindi naawa nga si Pangulong Duterte. Mas pinapaboran po niya ang mga komunistang in check. Oh, alang niya talaga, mga kaibigan, mga kababayan. I don't like this happening in our own country. We are Filipinos. We should love each other, protect each other, serve each other. Ang nangyayari po, kawawa mga Pilipino sa pamamahala ng mga tsekwa. Online lending. Negosyo ng mga tsekwa ito eh. Hindi naman po magbabastos, magbababoy ang kapwa Pilipino natin sa atin sarili. Hindi eh. Siguro napipilitan lamang po sila. Pero pakiusap naman sa ating kapwa Pilipino, maghinay-hinay naman po kayo.
Wala na po ba kayong ibang mapagkakakitaan kung hindi dito sa mga inchik na ito na binabastos ang ating kapwa Pilipino? Awa naman kayo. Pagkaroon po naman kayo ng pusong Pinoy. O? Makinig na lamang po kaya dun sa pusong Pinoy natin. Wilma Zamora, Sir Almost Checkwa po, ang mga may-ari po ng, ayan, De Los Santos Christopher, isumbong kay PNP Chief Guillermo Eliazar. Okay? Alam po ninyo mga kaibigan, formal nang nanumpa kay Pangulong Rodrigo Duterte, si General Eliazar. Okay? Ito'y maaasahan ho natin talaga ito. Si General Eliazar. At ang isa sa kanyang projects na, at pinasimulan na po ito, hindi na ipatutupad-tupad ito ng mga nakalipas na mga PNP chief. Itong body cam. Ngayon, wala na kaligtas-ligtas sa mga pulis na nagtatanim po ng ebidensya. Matakin po ninyo mga katutubo. Kababayan nun natin. Ito yung mga Ita, Dumagat, Mangyan. Tinatanman po ng mga firearms and explosives. At pagkatapos ay dadalhin sa munisipyo. Nakukulong ho, without bail. Ngayon, Mr. General Eliazar po, ito po bang mga pulisyo natin at mga sundalo na nakatalaga dito sa LCAC, nagpapatupad ng red tagging, ito po ba bibigyan po ninyo ng mga body cams para malaman ho natin anong pinaggagawa ho nila. Ang dami na pong mga aktivista na hinuhuli po nila. Wala naman pong kasalanan. Pero ang kaso po no bail. Nakakaawa po Pati medium ho Biktima ho. Hindi lang pala all of victims sa mga biktima ho. Pati mga medium men. Biktima na po ng Pangulong Rodrigo Duterte. Wala naman pong ibang mag-uutos niyan kung hindi si Pangulong Rodrigo Duterte. De Los Santos Christopher, Kuya Ben, dapat pananagutin itong mga namumuno, chairman ng iba't ibang motorcycle riders groups na dumagsa kaninang umaga sa Quezon City Circle. Bakit? Anong nangyari dito, Chris? Kasi nilabag nila ang health protocol, social distancing. Hindi sila pinapasok ng mga security personnel ng Quezon City Circle dahil walang permit ang mga ito na issue ng Quezon City Local Government. Ayon sa chairman ng Guardians Riders Groups, meron daw silang agenda na hindi naman niya sinabi kung anong agenda. Ayon naman sa ilang riders groups leader, bilang pagsuporta daw kay Sara Duterte. Oh my goodness! Really? Ang ilang riders groups members, wala daw silang alam dahil niyaya lang sila ng kanilang mga kagrupo. Sus Maria Josep, dapat pananagutin ang mga presidente, chairman ng mga riders groups na ito. Nakapagsumbong ka na ba, Chris? Nadala mo na ba ang reklamong ito sa mga kinukulan? Magsusuporta sila kay Sara, ha? Napakaaga namang pangangampanya yan, Miss Sara Duterte, sir. Ay, ma'am. Pero, kung totoo na itong sinasabi ni Christopher, may iba na ito, mga kababayan. Pera-pera lang ho ang labanan na ho dito. Sana ho, mga kababayan. Alalahanin po niyo ang kalagayan po natin mga Pilipino ngayon. Hindi po masama ang magkaroon ng pera. Lalo na ngayon, panahon ng pandemic. Pero wag naman po nating ibibenta ho ang ating kaluluwa muli.
wag na po nating ibibenta ang ating sarili. Oh? Wag ko tayong gagaya sa mga politiko, mga balimbing, mga sinungaling, magnanakaw. Wag na ho tayo maggagaya ho sa kanila. Matuto na po tayo sa mga nararanasan po natin sa kasalukuyan. DAR ay walang konkretong programa para sa mga magsasaka at marami pang iba. Their solution ay mag-import at mag-import, Kuyang Ben. Kuyang Medel, wala nang ibang alam ni Mr. Dar, William Dar, kung hindi, import. Sabi niya, wala daw pong syndicated graft and corruption dyan sa kanyang tanggapan. Pero tignan ho ninyo mga agricultural products. Ito po ang pinararating galing po sa China. Smuggled ho ang mga ito. Merong tao ang Department of Agriculture dyan sa Bureau of Customs. Pero bakit wala silang nahuhuli? Kung may mahuli po sila, isang container lang. Pero ang pinarating, 100. Ganyan po ang sistema ng smuggling dyan sa Bureau of Customs. Bigas ho, mga kababayan. Grabe talaga. Mr. Dar, dapat tanggalin na ho yan sa Department of Agriculture. Itong salot sa mga magsasaka ho. Sila ho ang gumawa ng tinatawag na rice tarification law. Anong nangyari ho? Kawawa ang mga magsasaka ho natin. Grabe talaga. Pagkatapos pangangalandakan para mabawasan ho ang inflation. Hindi naman po, wala naman po tayong undersupply ng bigas. Wala naman po tayong kakulangan namin. Steady ang presyo ng bigas. Kasi meron tayong, talaga may production tayo ng bigas ho eh. Pero bakit ho? Pinabawasan po ang taripa sa importasyon ng bigas. Sino makikinabang ho dito? Yung sinabi ko lamang ho kanina ho, ito ho ang strategy po nila. Ngayon, aprobado na kay Pangulo, may executive order. So the tariff, rice tariff, imported na bigas, 30% or 20% na lang. Masyado na pong mababa. Magsisimula po sa mga panahon na ito ang importasyon sa mababang taripa. Okay? 3 buwan po nilang bubunuin yan. 3 buwan. Para pagdating ng Setyembre, anihan, wala ng importasyon. Pero nandito na po ang bigas. Hawak po ng kartel ng bigas. Hindi po kilala ni Mr. President daw ito. Hindi ra po niya kilala ang mga nagkakartel ng bigas. Pero alam po namin, kilala po niya ito. Meron siyang sangkaterbang intelligence fund, mga kaibigan. Only this president has this so much of intelligence fund. Pagkatapos, hindi niya alam kung sino ang head ng kartel ng bigas dito sa atin. Hay nako, walang konkreto talagang programa si Mr. Dracula. Dapat mag-resign na ito. Edgardo Simon, hindi tulad, hindi tapos na yan. Hindi tulad ng ibang pagmamahal ang pagmamahal sa bayan kapag natutunan ay hindi na nawawala. Kung masama ang mga namumuno, lalo natin dapat ipamalas ang pagmamahal sa ating bayan. Magkapit-bisig po tayo, makakampi natin ang Panginoon. Yan ang sabi ni Mr. Simon. Nagbaho, hindi nga pinapansin ng Pangulo ang mga inaing ng bawat mamamayan. Sahod, nakakarampot, tapos ang mga bilihin ang tataas, tapos pati magsasaka, isasabotahe pa ang kanilang mga ani. Grabe talaga, oo. Totoo yan, Ann. Malu Fernando, magandang gabi po, tatabin. Watching from Caloocan. Nag-cover din ang ABS-CBN.
University, UNTV kaninang umaga sa Quezon City Circle, pero dahil hindi pinapasok sa loob ng security personnel, natigil ang agenda. Kaya ang ginawa na lang ng DPOS, Traffic Enforcers, pinaalis ang mahigit 100 na motorcycle riders. Labag sa health protocol, Kuya Ben, ang ganitong propaganda. Ay, only during the time of the President na nangyayari ho yan. Kuyang Boyat watching, Delia Tenorio watching, Deli Tenorio Balmores, magandang gabi po, sir. So, wala na tayong oras ho. Ha? Si Paring Doy del Castillo na po ang susunod. Paring Doy, huwag mong kalilimutan na patayin yung camera mo pagkatapos ng programa mo. Dahil baka natutulog ka na, naka-on pa ang camera mo. Nakikita kang natutulog. Alright. Wala na tayong oras ho, mga kababayan. Si Paring Perfecto Bordalio, our deepest condolences to the family of Jake Albay. Bukas daw po libing 9 a.m. sa Binmalay Cathedral to Caloocan Binmalay Cemetery, Pangasinan, according to the funeral service. Nakikiramay po ang Your Honor. Bueno, mga kababayan, wala na tayong oras po sa kabuuan po ng ating Your Honor. Please, Tata Ben Paipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.